You know, at many times Jesus would speak to his disciples, or he spoke to his disciples and even to us now through a very general approach. Malawak marahil maintindihan o tanggapin. But oftentimes, Jesus would be so particular in striking and giving a particular point. He'll be in a way specific unto what we are going to do. If you were able to listen attentively to our gospel for today, towards the last part, Jesus spoke these words, "So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives your brother from your heart." To forgive from the heart. Mula sa puso, galing sa puso. At hindi niya po basta-basta sinabi na magpatawad lang, that's it, period. But to forgive from the heart. It could be a temptation to forgive someone because we are running out of time, because we are pressured by people, or because voices are pushing us to do it again and again. Yung tipong magpapatawad tayo para masabi nating, sige na lang, patatawarin ko na lang. Sige na lang, para tapos na ang usapan, patatawarin ko na ito. Sige na, para wala nang masabi ang iba, kaya magpapatawad ako. Because the danger of not forgiving from the heart is to act with arrogance and maybe to be like God with a small g. Just try to recall how the servant treated his fellow servant who owed him a much smaller amount. Naging mapangahas po itong lingkod na ito. Naging matindi po yung pagtrato ng lingkod na ito sa kapwa niya lingkod. Pero yung hari, dahil mula sa puso yung kanyang pagpapatawad, kinalimutan niya yung malalaking utang ng taong ito para lang siya ay mapatawad. But that servant forgo of that ideal of not forgiving his debtor from the heart. But on the one hand, we saw how Azariah in our first reading prayed his petition for forgiveness. Hindi naman niya sinabi sa Panginoon, hindi niya tinakot ang Panginoon at sabihin, nagkasala sila, nagkasala ako, kaya patawarin mo ako. But a person seeking forgiveness from the heart knows how to be gentle. He knows how to be humble and meek, to say that I am wrong, that I have done something bad, and I have sinned. Hindi po yung tipong nagkamali na nga, tayo pa ang unang magyayabang. Pero dahil nagkamali, wag sana po tayo maging mayabang. Wag magmayabang. Kundi dahil alam natin na nagkamali tayo, maunang humingi ng pagpapakumbaba sa paghingi ng tawad. My dear brothers and sisters, how do you forgive? How do you seek forgiveness for the things or for the sins that you have done? Paano tayo humihingi ng tawad at paano tayo nagpapatawad? Dahil po ba peer pressured lang tayo? Dahil onti na lang ang oras natin? But hopefully, let us learn to forgive from the heart. Hindi lang po sinasabi ang pagpapatawad. Nilalagyan din ng puso ang pagpapatawad. Hindi nanggagaling sa iba ng boses na magpatawad na tayo, sige.
hindi minamadali ang pagpapatawad. Galing sa puso ang pagpapatawad. Hindi man mabilis o hindi man agaran ang pagpapatawad, pero yung tiyak na galing sa puso ang pagpapatawad at ayan ang totoong pagpapatawad. May it not happen to us that even forgiveness be rhetorical or scheduled. At every time that we seek forgiveness and we forgive as well, let it be a beautiful product of our heart. And always do it with a heart. Please stand.